Maraming salamat sa walang sawang suporta sa ating munting channel Mitsuki Official. Pasupport Gcash po sana mga master, salamat. Wag po sanang e-escape ang ads natin mga master, salamat. Paki-like po sana ang video natin mga master, salamat, share and subscribe na rin mga master, salamat and God bless. Kabanata 3271. At least, puno ng galit si Juvia kay Alex. Hindi dahil sa madalas niyang naramdaman na tinatapakan siya. Alex and harbored a unique feeling for him deep down after her life substitution spirit entered the body of Alex's woman. Alright. Let's head back now. Matapos mapatay si Arya sa Yorkshire Palace, agad na inutusan ni agad ang lahat na umatras. Ang ilang mga tao sa League of Cultivators ay ayaw pa ring umalis dahil nagkakaroon sila ng pagsabog na pumapatay sa Undying Clan. Kung hindi ka aalis, may balak ka bang manatili at hintayin ang iyong kamatayan? Malapit nang bumalik ang Undead Army. Ang divine sense ng Undead Queen ay gumala sa langit ngayon. Malaking pakinabang na ang mapapatay natin ang nakababatang kapatid ni Juvia. Go! Mapagpas siya, hindi nagpakita ng pag-aalinlangan si Agatha. Agad siyang umatras. Ang mga tao sa Carrot Formation ay lumabas din at umalis makalipas ang kalahating oras, ang lahat ay nagtagpo sa orihinal na lokasyon at sinuri ang labanan. At ang resulta pati na rin ang mga nasawi. Ang nangyari, ang pangkat na pinamumunuan ni Sister Tavarias ang dumanas ng pinakamatinding casualty. Ang ikatlong bahagi ng mga mandirigma ng liga sa buong koponan ay patay, at maging si Sister Tavarias ay naputol ng braso. Hindi ito naputol, bagkus, kinagat. Ang bahaging nakagat ay naglalaman ng lason, at hindi alam kung ito ay muling tatubo. Mapapawi na ang team na ito kung hindi sila sinali at tinulungan ni Alicia at Salvador. Hindi na napigilan ni Esmeralda ang kanyang mga luha. Kilala niya ang mga nagsakripisyo ng kanilang sarili at kilala sila. Tinawag siya ng lahat na pinuno ng liga, ngunit bilang resulta, sila ngayon ay wala na magpakailanman. Tinabi ni Agatha, hindi maiiwasan ang mga kamatayan sa digmaan kasama ang Undying Clan. Baka mas marami pa sa atin ang mamamatay. Hinaharap, ngunit ito lamang ang aming paraan. Ipunan ang kanilang mga bangkay at ilibing sa lambak ng mga bayani. Isang malakas na dagandong ang dumating sa direksyon ng Yorkshire Palace nang matapos sabihin ni Agatha ang mga salitang iyon. Hush! Uminga ka. Umatras, tahimik. Ang nagmamadaling bumalik ay ang legion na ipinadala ng Undying Clan. Nang makita nila ang isang malaking bilang ng mga miyembro ng Undying Clan na may sakit, sila ay nagalit. Pagkatapos, dumating din ang Undead Queen at Rhys. Gayunpaman, matagal nang umalis si Agatha sa lugar na ito kasama ang mga miyembro ng League of Cultivators nang hindi nag-iiwan ng anumang bakas. Ang divine sense ni Juvia ay kumalat sa buong lugar, sinusubukang hanapin sina Alex at Agatha. Kahit na ipagkalat niya ang kanyang banal na kahulugan sa kalahati ng planeta, wala siyang napala. Sabi ni Rhys, Ed *8. Tumakas sila pagkatapos patayin si Arya at pasabugan ang pool ng dugo. He'll go and kill the people of this continent until their heads roll. Ipinapahayag lang niya ang kanyang saloobin kay Juvia. Sa totoo lang, sa kaibuturan niya, medyo natuwa siya sa pagkamatay ni Arya. Ang kasuklam-suklam na hatik na iyon sa wakas ay namatay, at ang katahimikan ay bumalik sa wakas. Sa pagtingin sa kanya, si Juvia ay mayroon ding walang katapusang galit na gusto niyang ilabas. Ayos lang. Maglalabas ka ng 2 legion at hahanapin ang pinakamalaking pinagmumula ng enerhiya sa planetang ito. Narinig ko ang isang cosmic monument sa lugar na ito, ngunit ito ay nakatago. Kung mahahanap natin ito, mapapabilis nito ang pagkumpleto ng ating plano. Cosmic Monument. Umiiral ba ang ganoong bagay sa diffracted universe? Oo naman. Sige. Sa halip na magmadaling lumabas, natagpuan ni Juvia ang life substitution spirit ng kanyang kapatid na si Arya. Ang kanyang pangunahing espiritu at katawan ay patay na, ngunit ang kanyang life substitution spirit ay nakaligtas sa halip. Si Agatha Hazley. Nasa kamay niya ang Void Crystal of Annihilation. Ano? Void Crystal of Annihilation.
Nagulat din si Juvia. Kahit na ang mga eksperto ng Chi Universe ay natatakot sa ganitong uri ng ipinagbabawal na bagay. Mukhang kailangang baguhin ang plano. Hindi pwedeng dito ang blood pool. Ang hindi kapani-paniwalang mundo ng Amerika ay nakaranas ng isang hindi makataong gabi. Ang dalawang legion na pinamumunuan ni Reese ay sumulong na parang baliw. Pinatay nila ang sino man sa paningin. Pagkatapos ng lahat, ang mga makapangyarihang eksperto ay hindi lumitaw sa mahusay na mundo ng Amerika sa mga taong iyon dahil sa paghihigpit ng mga batas na isinama sa malaking epekto ng sinaunang force field sa lugar na ito. Hanggat nakatagpo sila ng isang pag-iral tulad ni Reese, wala silang pagkakataong makatakas. Sa kabutihang palad, ang pagsalakay sa Undying Clan ay hindi lihim noong nakaraan. Ngayon, marami na ang nakarinig tungkol sa newsfeed ng Undying Clan sa tulong ng Divine Dreamcatcher. Hindi mabilang na mga tao ang tumalikod sa kanilang mga sekta at iniwan ay napilitang bunutin, iniwan ang dakilang mundo ng Amerika. Ngayong naalis na ang lahat ng sinaunang force field, hindi na isang luho kung gusto ng isa na umalis at magtungo sa ibang mga mundo. Maraming sekta ang nagtataglay ng malalaking barkong lumilipad. Kahit na wala sila, maaari nilang hiramin o isiksik sa ibang mga sekta bago sila umalis ng magkasama. Gayunpaman, ang pinakakaawa-awa ay mula sa mga ordinaryong tao. Wala silang cultivation, ni hindi nila kayang labanan ang Undying Clan. Kapag ang mga eksperto ng Undying Clan ay casual na naglunsad ng isang pag-atake, ang isang malaking bilang ng mga mortal ay madalas na namatay. Isang buong araw at isang gabi ang patayan ni Reese. Pinatay niya ang lahat mula sa Western Ridge hanggang sa gilid ng Eastern Plain. Maya-maya, tumigil siya. Sa pagkakataong ito, nakakabigla ang bilang ng mga patay na aborigine sa Diffracted Universe. Isang malakas na amoy ng dugo na kumalat sa buong Western Ridge. Dumating sa wakas ang bukang liwayway ng ikatlong araw. Matapos magpahinga ng isang araw at isang gabi, sa wakas ay nabawi ni Alex ang lahat ng kanyang naubos na chi at lakas ng pag-iisip. Higit pa rito, nagkaroon ng malaking pag-unlad. Ipinahiwatig din ito na 12 ng mga ipinagbabawal na spell ang na-unlock. Bukod dito, hinihigop din niya ang pollen na enerhiya ng 12 ng lot uses at idinagdag ito sa kanyang katawan. Mayroong maraming mga uri ng mga ipinagbabawal na spells. Ang bawat uri ay natatangi. Kabilang sa 12 ng mga ipinagbabawal na spell na na-unlock sa pagkakataong ito, ang isa na pinakakasiyahan sa kanya ay ang tinatawag na Great Curse the Spell. Ito ay tila may napakalaking saklaw ng mga epekto at naging epektibo para sa maraming sumpa. Ang bulong-bulungan ay nagsabi na walang hindi maipaliwanag na sumpa sa mundo kapag ang isang tao ay nakamit ang tagumpay sa lugar sa cultivation. Iniisip niya kung kaya niyang iwaksi ang witch curse sa kanya pati na rin ang mga sumpa kay Jade at sa iba pang may great dispel. Ang 12 ng iba pang uri namin. Isang assortment ng lahat. Ganun pa man, biglang bumagsak ang masayang kalooban ni Alex nang matanggap niya ang Divine Dreamcatcher na bigay ni Esmeralda at makita ang balitang inilabas dito. Boom! Tarat-tarat! Pinasag niya ang lupa gamit ang kanyang kamao na lumikha ng isang malalim na bunganga mula sa matigas na bato. The Asterisk Man 8. Bakit kailangan gawin iyon ng mga Undying Clan members? Si Juvia ay malinaw na isang tao na nagtataglay ng napakalakas na lakas, ngunit pinamunuan niya ang Undying Clan. Ang gumawa ng malaking kasalanan ng pagkitol ng buhay at ang barbaric massacre ng mga ordinaryong tao. Hindi kaya'y wala na talaga siyang pagkatao. Isang boses ang umalangaw-ngaw. Paano magkakaroon ng sangkatauhan ng Undying Clan? Sa kanilang mga mata, ang mga tao ay mas mababa kaysa sa mga langgam. Mas magiging masaya sila kung mawawala na tayo, ang dumating ay walang iba kundi si Agatha Hazley. Hindi lamang ang 3,000 dakilang mundo sa sinaunang panahon, ngunit mayroon ding maraming maliliit na mundo na may maraming lahi na magkasamang umusbong. Noon, mayroong libu-libong makalangit na emperador at mga hari ng mga Diyos lamang, ngunit tingnan kung gaano karami mga hari ng mga Diyos ay naiwan sa sansinukob ngayon. Hindi mo pa naranasan ang kalupitan ng panahong iyon, kaya't galit na galit ka.
At, manhid pa tayo. Sa pagtingin kay Agatha, maraming bagay ang nasa isip ni Alex na nais niyang itanong sa kanya, ngunit saglit, hindi niya alam kung saan magsisimula. Maya-maya lang, lumapit si Phoenix. Tita Agatha. Napatingin si Agatha sa kanya. Pagkaraan ng mahabang panahon, sinabi niya, Phoenix, narinig ko ang tungkol sa iyong bagay. Anak, nagdusa ka. Umiling si Phoenix at nagtanong, Tita Agatha, where are my parents? Tila. Alam ni Agatha na tiyak na itatanong niya ito. Umiling siya at sinabing, hindi ko rin alam ngayon. Tanong ni Phoenix, maaari mo bang sabihin sa akin kung ano ang nangyari? Tumanggaw si Agatha. Oo. Tuloy-tuloy siyang nagsalita. Noong malapit ng kontrolin ng Undying Clan ang buong Diffracted Universe 3 milenyong nakaraan, nagpa siya ang pinuno ng League of Cultivators na selyuhan ang mga batas ng may malaking kapangyarihan. Ito ay paraan na puminsala sa parehong mga kalaban at mga allies, ngunit maaari itong putulin ang supply ng enerhiya ng pool ng dugo. Sa paglipas ng panahon, mawawala ng angkop na epekto ang blood pool. Kung wala ang basbas ng blood pool, ang Undying Clan ay hindi makakaligtas ng matagal sa oras na iyon. Kaya naman, nagsimulang umatras ang Undying Clan simula noon. Gayunpaman, tiyak na hindi ito isang pangmatagalang solusyon. Habang tumataas ang tagal ng mga selyadong batas, bumaba rin ang ratio ng mga eksperto sa universo. Natuklasan ng pag-aaral na 3 milenyo ang pinakamakatwirang tagal. Ang kaharian ng Diyos ay magiging hindi magagamit kapag ang tagal ay pinahaba. Sa makatuwid, nag-aral sila ng ibang paraan. Ang League of Cultivators noon ay marami pa ring bilanggo ng Undying Clan sa kanilang mga kamay. Sa pamamagitan ng anatomical study ng mga presong iyon, nalaman nilang ang mga katawan ng Undying Clan ay nagtataglay ng kakaibang enerhiya. Ilang makapangyarihang tao ang nakalusot sa undead territory gamit ang enerhiyang iyon mula sa dissection. Pagkatapos nito, natuklasan nila ang isang lihim, kung saan ang ugat ng Undying Clan ay isang uri ng kakaibang dugo. Ang pinagmulan ng dugong ito ay humantong sa kalaliman. Bumuo kami ng isang team at pumunta sa Abyss. Ngunit kung gusto naming pumunta sa Abyss, kailangan naming dumaan sa undead territory. Noon, may ilang traidor na lumitaw sa universo, at ang aming kinaroroonan ay kilala ng Undying Clan sa pasulong. Tinambang agad kami pagkalampas namin sa hangganan. Gayunpaman, ang mga pumunta doon ay mga eksperto, at kami ay nakahanda din sa pagkakaroon ng ganoong uri ng sitwasyon. Ang iyong ama ay nagsabi na ang Undying Clan ay sumalakay sa universo 7 milenyo. Mula nang dumating tayo sa undead territory, bakit hindi natin sirain sila bilang kapalit? Lahat ay isang dalubhasa na may partikular na mataas na kadaliang kumilos at maraming mahiwagang kayamanan. Ang layunin ng bawat isa ay upang patayin ang aming paraan sa palasyo at patayin si Juvia. Gayunpaman, napabuntong hininga si Agatha Wee. Sabi niya, "We took it for granted." Ang ganitong uri ng kapaligiran sa undead territory ay hindi angkop para sa mga tao na tulad namin at mga demonyo na mabuhay dito. Pagkaraan ng ilang sandali, lumitaw ang mga problema sa aming mga katawan. Dahil dito, umikot ang tubig bago namin nagawang patayin ang daan patungo sa palasyo. Sa halip, naging kami ay tinutugis ng mga eksperto ng Undying Clan. Sa kalaunan, tumakas kami sa Abyss at nag-concentrate sa paghahanap ng pinagmulan ng Undying Clan, ang ganoong uri ng dugo. Tanong ni Phoenix, nakuha mo ba ang dugo? Umiling si Agatha. Masyadong delikado ang Abyss. Kami ay tinugis ng isang overlord tier na nilalang doon. Marami sa amin ang namatay, at maging ang iyong ina ay malubhang nasugatan. Gayunpaman, isang sinag ng pag-asa ang lumitaw nang ang lahat ay nasa loob na. Kawalan ng pag-asa. Nakatagpo namin ang maalamat na sinahunang daan sa kalaliman at nagtago sa loob. The ancient path Phoenix was unfamiliar with the term. Lalong nalilimutan si Alex. Anong lugar iyon? Hindi niya maiwasang magtanong. Iyon ay isang landas na humahantong sa Chi Universe. Sumagot si Agatha, ngunit, ang landas na iyon ay matagal nang inabandona sa maraming panahon.
Walang sino man ang makakadaan sa landas na iyon mula noong hindi kilalang panahon. Ang mga pumasok sa sinaunang daan ay patay na lahat. Tigaw ng lahat ng marinig iyon. Tanong ni Alex, Senior, paano ka lumabas noon? Umiling si Agatha. Technically speaking, hindi pa ako nakapasok sa Ancient Path. Sa harap ng ganoong sagot, naramdaman ni na Alex at Phoenix kung gaano ito hindi katanggap-tanggap. Ngayon pa lang, sinabi pa niyang ang sinaunang daan ay sinag ng pag-asa. Kung hindi sila pumasok, paano nila naiwasan ang pagtugis sa Overlord tier na nilalang sa likuran? Pumasok sila. Tinarget ako ng Overlord dahil nasa requirements position ako. Tinigilan ko ito habang papunta sa kabilang direksyon. Nang maagaw ko ang Overlord at maabutin sila, sumigaw ang tatay mo sa loob, sinasabi sa akin. Hindi ako pumasok. Hindi ako nakapagpigil at pumasok kalahating daan. Dahil sa katotohanan na pumasok ako sa kalahati, ang Overlord tier na nilalang na iyon ay may ilang pag-aalinlangan. Nakapagtataka, sinulyapan ako nito ng ilang sulyap at mukhang takot na takot. Pagkatapos umungol ng 3 beses, tumalikod ito at umalis. Gayunpaman, hindi pa iyon ang lahat. Nagpatuloy si Agatha na nagsasabing sa tingin niya ay ligtas na sila at sa wakas ay makakahinga na ng maluwag pagkatapos umalis ang Overlord tier na nilalang. Kaguluhan at kahabag-habag na hiyawan ng mga pumasok sa sinaunang daan. Gusto niyang magmadali at alamin kung ano ang nangyayari. Ito ay dahil ang pasukan ng sinaunang daan ay naglalaman ng ambon ng masalimuot na mga batas, kaya't hindi niya ito makita ng malinaw. Gayunpaman, sumugod si Grand Emperor Rowan at pinigilan siya. Sinabi niya kay Agatha na ang mga taong pumasok dito ay pinagkaitan ng kanilang habang buhay at mabilis na tumatanda dahil sa mga sumpa, matinding takot, at misteryosong enerhiya ng kamatayan sa loob, kaya dapat niyang hindi kailanman humakbang. Gayunpaman, isang hindi inaasahang kaguluhan at hindi inaasahang pangyayari ang lumitaw sa sinaunang landas noong panahong iyon. Ang pasukan ay nagbabago at gumagawa ng kapangyarihan upang putulin ang space. Ito ay maglalaho sa lokasyong iyon ng kalaliman. Higit pa rito, inilipat ito sa ibang dimensional na espasyo. Sa oras na iyon, kinailan ni Agatha ang kalahati ng kanyang katawan sa daanan habang ang kalahati ay nasa labas. Ito ay isang abnormal na mapanganib na sitwasyon. Halos mahati si Agatha sa kalahati. Si Grand Emperor Rowan at iba pang mga tao ay nagsanib at pinrotektahan siya. Ang sinaunang daan ay napunta sa kawalan na hindi alam kung saan naruroon. Si Agatha noon ay tuluyang natapon dahil hindi nakapasok ang buong katawan niya. Iyon ay isang mahabang ilog para sa mga buhangin ng panahon. Ito ay puno ng mga panganib sa loob kung saan ang mga space-time rift ay umiiral sa lahat ng oras. Naanod ako sa loob ng hindi kilalang tagal ng panahon bago ako sa wakas ay nakahanap ng isang labasan at matagumpay na nakatakas. Ako ay nasa kanluran ng Wasteland America nang muling lumitaw ako. Nakaramdam si Phoenix ng hindi pagkaraan ng marinig iyon. Ayon sa pahayag ni Agatha, hindi kaya magdurusa ang kanyang mga magulang sa ill fate. Hanggang kailan sila magtatagal sa ganoong uri ng lugar kung saan ang isang tao ay patuloy na pinagkakaitan ng puwersa ng buhay. Inaliw siya ni Alex habang sinasabi niya, Phoenix, huwag kang masyadong mabalisa. Sabi nga sa kasabihan, pinagpupala ng Diyos ang mabubuting lalaki. Noong sila ay tinutugis ng Overlord tier na nilalang, nakahanap sila ng paraan para makaalis sa ang suliranin sa pamamagitan ng pagharap sa sinaunang landas. Kaya, sila natural na magkakaroon ng paraan upang ayusin ang mga panganib na nakatagpo sa loob. Hindi sila pababayaan ng Diyos ng tadhana. Umiti ng masama si Phoenix, pero mas masahol pa sa pag-iyak. Sabi niya, hindi mo ba alam na kasama rin sa team ang God of Destiny? Maging ang Diyos ng tadhana ay nagdusa ng ganoong resulta, kaya mong isipin kung gaano ito kadelikado. Kapag nabawi mo na ang lakas mo, makakaisip tayo ng paraan para mahanap sila. Puro usapan lang ang ganoong pahayag. Ang lakas ni Grand Emperor Rowan at Sis Phoenix ay nasa tuktok ng universo.
Gayunpaman, sila at ang isang malaking bilang ng mga nangungunang eksperto sa universo ay hindi makalaban sa pinsala doon pagkatapos makatagpo ng isang malakas na panganib sa sinaunang daan. Kaya, ano ang magagawa niya doon? Hindi siya isang taong magpapahirap sa kanyang sarili. Ngayon, maaari lamang nating aipin ang ating pag-asa sa Void Crystal of Annihilation. Habang nagsasalita si Agatha, naglabas siya ng isang dakot ng Void Crystals of Annihilation. Mayroong kasing dami sa kanila. Nasaksihan ni Alex at ng iba pa ang kapangyarihan ng bagay na ito. Ito ay simpleng nakakatakot. Tanong ni Phoenix, ano ang mga bagay na ito? Tinabi ni Agatha, nakuha ko sila ng hindi sinasadya sa mahabang ilog ng buhangin ng panahon. Ang mga bagay na ito ay nagmula sa mga katawan mula sa ilang nakakatakot na paghiral doon. Pagkatapos kong patayin ang ilan sa kanila, nakuha ko itong Void Crystals of Annihilation mula sa kanilang mga katawan. Gayunpaman, hindi sapat ang 5 Void Crystals of Annihilation para harapin ang baliw na Undying Plan ngayon. Noon lang, nakita ni Esmeralda ang pinakabagong balita sa Divine Dreamcatcher. Iniwan ng undead na hukbo ang dakilang mundo ng Amerika sa iba't ibang direksyon at sumulong patungo sa sansinukob sa lahat ng direksyon. Nang marinig iyon ni Agatha ay napabuntong hininga siya. Ang Undying Clan ay gagawa ng blood pool sa ibang lugar. Ang taong iyon, si Juvie, ay tuso, kasama ang napakaraming bilang ng mga miyembro ng Undying Clan. Pinarami at pinalawak din niya ang Undying Clan na paraang ito noong sinaunang panahon. Ngayon, gusto niyang gawin ito muli para sigurado. Tanong ni Esmeralda, may paraan ba para pigilan siya? Napatingin si Agatha kay Alex. Nasa kanya ang sagot. Ako. Sandaling nagulat si Alex. Sa palagay mo ba ang mga buto ay para lamang sa pagtatanghal? Sabi ni Agatha, ang plano ng binhi ay ang resulta matapos ang Stormer Sect ay nakipagsanib sa 8 misteryosong astrologo noong sinaunang panahon upang maghinuha. Ang 8 trigram sa halaga ng buhay ng 8 astrologo. Tanging ang planong ito ang makapagliligtas sa mundo. Tila nalubog sa maningning ngunit malungkot na kasaysayang iyon, dahan-dahang sinabi ni Agatha, ikaw ang binhi na nakakuha ng swerte ng 3,000 mundo sa diffracted na universo. Ikaw ay malapit na nauugnay sa diffracted na universo. Ang 3,000 mundo ay sinasalakay at sinasakop ng Undying Clan, ang kapaligiran ay sinisira, at ang kabuhayan ay ginagawag na putol. Ang ganitong uri ng pinsala ay makikita sa iyong katawan. What do you mean? Napatulala si Alex. Iniisip niya kung naligay ba siya sa gulo. Tinabi ni Agatha, nangangahulugan ito na kung ang lahat ng 3,000 mundo ay inookupahan ng Undying Clan, susunod ang iyong kapalaran. Mamamatay ka kaagad. Oh, nakalimutan ko ang isang bagay. Ang Cosmic Monument ng Diffracted Universe ay nasa isang lugar sa dakilang mundo ng Amerika. Ito ang core ng diffracted na universo. Kapag nahanap na ni Juvia ang kosmikong monumento na ito at pinino ito para sa kanyang sarili, ikaw ay malamang mamatay. Namutla si Alex nang marinig ang mga salitang iyon. Tumingin siya kay Phoenix. Alam mo ba ito dati? Tumango si Phoenix. Alam ko. Holy crap. Agad na dumaan si Alex sa bubong at sinunggaban si Phoenix, pinadapa siya sa lupa. Ang kasalukuyang Phoenix ay may mahinang katawan at sadyang hindi katugma ni Alex. Maaaring gamitin ng tao na ito ang 9.99 million pound immortal butcher. Gayunpaman, hindi natitinag ang ekspresyon ni Phoenix sa mukha ng mabangis na tingin ni Alex habang iniipit siya nito sa lupa. Casual niyang sinabi, kung hindi, sa tingin mo ba ay hindi mo na kailangang pasanin ang anumang mga responsibilidad pagkatapos anihin ang lahat ng mga benepisyo? Paano magkakaroon ng ganoong libreng tanghalian sa mundo? Tinabi ni Alex, dapat ay ipinaliwanag mo ng maaga ang sitwasyong ito. Umuso si Phoenix, anong uri ng magandang wakas ang makukuha mo kung ang Undying Clan ay namamahala upang pinuhin ang Cosmic Monument? Imbes na ilabas mo ang galit mo sa akin, bakit ka nag-iisip ng paraan para masira ang kahirapan? Ikaw ang binhi. Ang resulta ng panghuhula, ang landas na iyon ng kaligtasan, ay gagawin mo.
Ngayon, ang lahat ng nabubuhay na nilalang sa universo ay umaasa sa iyo upang bigyan sila ng landas ng kaligtasan. Galit na sabi ni Alex, ano kayang solusyon ang naisip ko? Maya-maya pa ay bigla siyang nakaramdam ng kung anong sensasyon. May nagpapadala ng divine sense sa kanya. Sino yun? Ang lugar na kasalukuyang kinalalagyan niya ay napakakaiba, kung saan karaniwang hindi niya makita ang mga normal na divine senses, ngunit maaaring pumasok ang divine sense na ito. Sino ang taong iyon? Baka si Juvie. Matapos mag-isip ng ilang sandali, umalis siya sa lugar na ito sa pamamagitan ng Earth Escape Technique ng Ancestral Body Tree. Pagkatapos noon, naging malinaw ang divine sense na iyon. Si Yuno, na matagal na niyang hindi mo-contact, ay agad na tumatawag sa kanya. Yuno naman. Nagulat si Alex. 3 taon na ang nakararaan, ang sinaunang force field ay nawasak sa unang pagkakataon. Ang tribo ng demonyo doon ay sumalakay sa Amerika at minasacre ang mga tao sa Flying Eagles Academy, na naging sanhi ng mga mag-aaral at guro sa Flying Eagles Academy upang makatakas sa malayo. Si Yuno, na siya ring Phoebe Larsen, ay nawala mula noon. Tinubukan niyang hanapin ang kinaroroonan nito sa iba't ibang channel, ngunit wala siyang nakuha. Maging ang mga magulang ni Phoebe, sina Wayne Larsen at Grace Larsen, ay nawala rin, na parang nawala sila sa mundo. Bush. Direktang inactivate ni Alex ang isa pang Earth Escape Technique, na umabot sa mas malayong lugar. Ang lugar na ito ay nasa teritoryo na ng Amerika. Ito ay nasa saklaw ng Mount Dragon Tigre. Doon din inilagay ni Alex si Senior Cedric at ang iba pa. Ang lugar na ito ay naglalaman ng anchor point ng Ancestral Body Tree, na maaari niyang maabot kagad mula sa isang malayong distansya sa loob ng ilang maikling segundo. Ito ay medyo mas mabagal kaysa sa instant teleportation, ngunit sa katunayan, ang pagkakaiba ay hindi malaki. Ang kanyang Earth Escape Technique ay hindi ang totoong Earth Escape Technique, ngunit nakatakas siya sa pamamagitan ng mga ugat ng Ancestral Body Tree. Alex Rockefeller, halika hanapin mo ako. Malabo na natanggap ni Alex ang mensaheng ipinadala ni Yuno. Bahagyang mahina ang kanyang telepathy na para bang nasugatan siya ng husto. Agad na tumibok ang puso ni Alex na nagkaroon ng matalik na kamag-anak si Phoebe sa kanya, at babae niya ito. Bagamat inookupahan ni Yuno ang kanyang katawan, malaki ang naitulong nito sa kanya. Bilang karagdagan, may ilang mga pagkakataon kung saan lumitaw si Yuno nang siya ay magkaroon kay Phoebe. Mula sa puntong iyon, itinuring na ni Alex si Yuno bilang kanyang babae. Nanganganib ang kanyang magiging asawa, kaya paano siya tatayo at walang gagawin? Bush! 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 Nagpalit ng pwesto si Alex. Kahuli ay narating niya ang Mount Yukon. Tapos, narinig niya ang malinaw na soul calling ni Yuno dito. Alex Rockefeller, halika at hanapin ako sa Peacock Heavenly King's Tomb. May problema ako. Pagkatapos noon, biglang may mapa sa kanyang isipan. Nagkaroon ng coordinate sa mapa na ito. Doon matatagpuan ang Peacock Heavenly King's Tomb. Tiningnan niya ng maigi. Ang mga coordinate ay wala sa Amerika, ngunit sa Europa. Matapos ikumpara sa modernong mapa, isa itong coordinate sa France. Nagulat talaga si Alex. Dati, narinig niya minsan na isang malaking labanan ang sumiklab sa pagitan ng Peacock Heavenly King at Heavenly Emperor Xavian. Walang nakakaalam kung saan sila napunta sa huli, parang nawala sila sa mundo. Hindi niya inaasahan na ang Peacock Heavenly King's Tomb ay nasa France. Ano ang dapat niyang gawin? Talagang kailangan niyang pumunta doon. Gayunpaman, bigla siyang nawala sa pagmamadali mula sa lugar kung saan matatagpuan ang Phoenix Sect at hindi sinabi kay Dorothy, Agatha, at sa iba pa kung saan siya pupunta. Baka isipin nilang nagpunta siya sa banyo at walang magawa na naghihintay sa kanya. Kaya naman, kinailangan niyang bumalik at sumigaw. Bush! Kinailangan ni Alex ng 10 segundo bago bumalik sa Phoenix Sect. Ito ang lugar kung saan sila dinala ni Agatha. Ang spell formation dito ay mas malakas kaysa sa Stormer Sect.
Sa makatuwid, hindi mahanap ng Undead Queen ang kanilang kinaroroonan kahit na sa kanyang divine sense. Hobby, anong nangyari? Bakit ngayon ka lang nawala? As expected, natarante si Dorothy at lumapit para hilahin ang kamay niya. Hindi na nagpatalo ay sumugod si Esmeralda at yamakap sa kabilang braso ni Alex bago ito nagmamadaling nagtanong, Alex, wala namang urgent na nangyari, di ba? Bakit bigla ka na lang nawala? Kahit ang amo ko ay hindi ka ma-detect sa chi niya. Masyado kaming nag-aalala sa'yo. Tila medyo galit ang titig ni Dorothy nang tumingin kay Esmeralda. How dare you come up and strive for a favor when I, the first wife, are pulling Alex? Ano ang kailangan mong balikan? Sa tingin mo kaya mong agawin ang asawa ng iba ayon sa gusto mo dahil lang sa hari ng mga Diyos ang iyong amo? Nasaan ang kahihiyan mo? Inabot ni Dorothy ang sukli sa buhok ni Esmeralda. Hindi inaasahan ni Esmeralda na gagawin iyon ni Dorothy. Nahulog ang sukli sa kamay ni Dorothy nang hindi niya ito pinansin. Nang hindi napigilan ng sukli, isang ulo ng itim na buhok ang bumulwak sa lupa. Medyo maganda na si Esmeralda, kabilang sa listahan ng mga top-notch beauties. Noong siya ay nakatayo sa tabi ni Dorothy noong una, walang gaanong pagkakaiba sa pagitan nila at bawat isa sa kanila ay may kanya-kanyang lakas. Ngayong nakalaylay na ang buhok niya, mas lalo siyang naglabas parang babae at matikas na ugali sa lahat. Natigilan si Dorothy saglit habang nakatingin sa kanya. Gayunpaman, hindi niya intensyon na ibalik ang sukli. Ang sukli na ito ay mukhang medyo maganda. Paano kung ibibigay mo sa akin? Nakangusong sabi niya. Mariing tinanggihan siya ni Esmeralda. No way. This is my comb. Ang sukli ay importante tulad ng aking buhay. Hindi ko ito maibigay kanino man. I can promise you if you want something else. Binibigyan mo ng importansya ang isang sukli. Hindi ito maaaring isang tanda ng pag-ibig mula sa isang lalaki, tama ba? Sa hindi inaasahang pagkakataon, tumango si Esmeralda. Tama. This is a love token. Siya yung nagbigay sa akin. Itinuro ni Esmeralda si Alex habang sinabi niya, gayunpaman, hindi siya ang iyong kasalukuyang asawa. Ito ang kanyang nakaraang pagkakatawang tao. Matagal ko siyang hinahanap at tumagal ako ng 2 buhay. Kaya naman, Dorothy Essex, alam kong siya ang kasalukuyang asawa mo, ngunit pasensya na, hindi ko siya pakakawalan. Ang titig ni Dorothy ay tila nagulat ng paulit-ulit habang nagtatanong, kung gayon, alam mo ba ang pangalan ng kanyang dating pagkakatawang tao? Sinabi ni Esmeralda, alam ko, syempre. Ang kanyang dating pagkakatawang tao ay pinangalan ng Dimitri Rockefeller. Nang sabihin ng pangalang Dimitri Rockefeller, hindi lang ang katawan ni Dorothy ang nanginag, kundi pati si Alex ay nanlamig. Malinaw niyang naalala si Naughtiest Rowan na minsang sinabi na sila ni Zena Stormer ay tinambangan. Nang isang tao bago sila nahulog sa pool of reincarnation at nakaranas ng reincarnation. Sa oras na iyon, si Zena ay may kalaguyo na hinahabol niya ng husto. Handa pa siyang maranasan ng flesh grinder para maalala ang lalaking iyon. Ang lalaki ay pinangalan ng Dimitri Rockefeller. I am Dimitri Rockefeller. Ang dati kong pagkakatawang tao ay si Dimitri Rockefeller. Nakakaloko pero kakaiba ang ekspresyon ni Alex. Sa pagtingin sa kanya, si Esmeralda ay puno ng malambing na pagmamahal. Tama, ikaw ang reincarnation ni Dimitri Rockefeller. Kamakailan ko lang naalala, at naalala ko ang mga alaala ng mga nakaraang buhay ko dahil sa sukli na ito sa ulo ko. Nagbago ang ekspresyon ni Dorothy sa sandaling iyon. Sa loob-loob niya, si Zena ay nagtataka pa. Hindi siya makapaniwala dinala niya si Dorothy at iniwan si Alex pagkatapos niyang ipanganak ang mga anak nito para putulin ang mga iniisip na hinding-hindi niya dapat kimkim para sa kanya. Nang maglaon, personal niyang pinutol ang pag-uugnay ng kapalaran sa pagitan nila ni Alex. Gayunpaman, matapos maglibot sa isang malaking bilog, ang lalaking matagal na niyang hinahanap ay nasa harapan niya. Ang taong iyon ang personal na pinutol ang kanilang kapalaran sa kanyang mga kamay. Verg.
Biglang samuka si Dorothy ng isang subo ng dugo. Kinuha ni Xena ang pagmamayari ng katawan ni Dorothy, ngunit ang paggawa nito sa kanyang kasalukuyang estado ay makakasira sa kanyang kaluluwa at katawan ng sabay-sabay. Gayunpaman, wala siyang pakialam dito. Nasa harapan niya ang lalaki. Napakahirap at masakit na hinahanap niya. Kawakas ay napagbigyan na niya ang kanyang hiling, kaya paano siya magiging mute? Darling, ano bang nangyayari sa'yo? Agad namang niyakap ni Alex si Dorothy. Hindi ako si Dorothy Essex. Sabi ni Dorothy, ako si Xena Stormer. Nalulula siya sa lahat ng uri ng emosyon habang nakatingin sa kanya, umiiyak siya, hindi ako makapaniwalang ikaw iyon. Ikaw pala. Taglit na natigilan si Alex. Bigla siyang binitawan. My previous incarnation is not necessarily Dimitri Rockefeller. Marahil ay nagkakamali si Esmeralda. Nababalisa si Esmeralda. Hindi, ikaw talaga si Dimitri Rockefeller. I can be 100% sure that you are my fiancé, Dimitri Rockefeller. Umiling si Dorothy. You are not. Hindi mo siya fiancé. Fiancé ko siya. Tinakaw mo lang ang buhay ko. Isang sinag ng pilak na liwanag ang biglang kuminang sa berdeng patpat ng buhok na naging buo muli. Ang pilak na liwanag ay naging mas matindi. Maya-maya, iniwan nito ang stick ng buhok at lumutang patungo kay Alex ng paikot-ikot. This is the divine bead, exclaimed Agatha. Xena also exclaimed, bakit nasa loob ng hair stick ang divine bead ni Dimitri Rockefeller? Labis na komplikado ang mood ni Esmeralda ngayon. Iba't ibang senyales ang nagpapahiwatig na hindi nagsisinungaling si Xena, samantalang siya ay naging katatawanan. Siya ay malinaw na minana ang alaala at damdaming ito habang nagsusumikap ng maraming buhay. Paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili na ito ang pinakamalaking kahulugan ng kanyang buhay. Gayunpaman, ito ay naging alaala ng ibang tao. Bakit nakadikit sa kanya ang kalahating bahagi ng buhok? Bakit ito naging sukli at patuloy na sumusunod sa kanya? Hindi niya mawari. Sino ang babaeng yun? May masasabi ba sa akin kung ano ang divine bead? Tinitigan ni Alex ang divine bead sa harap ng kanyang mga mata. Parang gusto nitong salubungin ang isip ni Alex, ngunit hindi niya alam kung ano yun at hindi siya nang ahas. Ipasok ito ng madali. Kaya naman, siya ay lubhang lumalaban at hinarang ito ng mahigpit. Sinabi ni Agatha, hindi mo kailangang labanan ito. Ang divine bead ay isang tiyak na supernatural na kapangyarihan ng makalangit na batas, ibig sabihin na ang isang supernatural na kapangyarihan ng makalangit na bunga ng batas ay aalisin mula sa katawan ng isang tao at tatakan sa loob ng butil bago ito maipasa sa iba. Ito ay napakahirap. At walang gagawa ng ganito maliban kung ito ay nasa pagitan ng pinakamalapit na tao. Ang mga salitang iyon ay mas lalong hindi komportable kay Xena. Ang stick ng buhok ay isang tanda ng pag-ibig na ibinigay sa kanya ni Dimitri. Nakapagtataka, hinubad niya ang kataas-taasang kapangyarihan ng makalangit na batas na natamo niya ng hirap na hirap mula sa kanyang katawan at tinatakan ito sa stick ng buhok. Isa ba siyang tanga? Ganun pa man, sobrang sakit ng puso niya. Halatang nasa harapan niya ito, ngunit hindi niya ito naalala. Swoosh! Ang divine bead sa wakas ay pumasok sa dagat ng kamalayan ni Alex. Nanginginig bigla ang kanyang katawan. Sa oras na iyon, isang masa ng malabo na impormasyon ang lumitaw sa kanyang isip. Tila ito ay ilang impormasyon mula sa ang kanyang nakaraang buhay, ngunit ito ay hindi maliwanag. Isa pa, masakit ang ulo niya. Tulad ng para sa divine bead ay mabilis na nakatanggap ng matinding pagtutol mula sa 3,000 lote sa kanyang katawan, na para bang ito ay isang ganap na paninindigan kung saan ang magkabilang panig ay hindi maaaring magkasama. Kawakas, hindi tinanggap ni Alex ang divine bead at pinilit itong ilabas, hawak ito sa kanyang kamay. Sabi ni Xena, bakit hindi mo ginamit? Originally sa'yo ang agos na kailangan mo lang. Kahit balak mong ibigay sa akin, hindi ko matanggap. Umiling si Alex. Ito ay hindi para sa iyo noong una. Nagalit si Xena nang marinig iyon. Nakakaawa na ako.
Kinalimutan mo na ako, pero banibitawan mo pa rin ang mga malupit na salita. Tao ka pa rin ba? Inaplos ni Alex ang kanyang ulo habang sinabing, bagaman hindi ko maalala ang mga pangyayari sa nakaraan kong buhay, naaalala ko ang ilang mga bagay nang pumasok ang Divine Bead sa aking katawan. Ang Divine Bead na ito ay talagang hindi para sa'yo. Sienna retorted. This hair stick is a love token that you personally gave me, ngunit ngayon ay sinabi mo na itong Divine Bead ay hindi para sa akin. Kung gayon, para kanino ito? O, noong una ay gusto mong magbigay. Nang buhok na ito ay dumidikit sa iba. Pinigay mo sa akin tapos ayaw noong kausap. Sabihin mo sa akin. Kanino mo nang binigay? Napatingin si Alex sa nanlulumo na si Esmeralda sa tabi niya. Bigla siyang lumapit kay Esmeralda at hinaplos ang magandang kamay nito. Esmeralda, ito ay para sa iyo. Regalo iyon sa iyo noon. Ngayon, sa iyo na rin ito. Napatulala agad si Esmeralda. Ito ay orihinal na para sa akin. Pero, bakit hindi ko maintindihan? Why did she say this hair stick was not mine in the first place? Hindi ko alam kung bakit nasa akin ang kalahati ng stick ng buhok. Sa nakalipas na ilang buhay, lagi kong iniisip na nakaukit sa aking alaala ang isang hindi malilimutang pag-ibig. Kahit pagkatapos kong mamatay. Matagal ko nang hinanap pero ito ang buhay ng iba. Gayunpaman, sobrang sakit ng puso ko ngayon. Hinawakan ni Alex ang kamay niya habang naluluha ang mga mata. Bagaman hindi ko pa rin maalala ang mga nakaraang alaala, ang Divine Bead na ito ay nagbigay sa akin ng ilang impormasyon na dapat ay umiral noong una. Esmeralda, alam mo ba kung sino ang nagbigay sa iyo ng pangalang Esmeralda? Sandaling nag-isip si Esmeralda. Nakalimutan ko. Mukhang pinanganak ako sa pangalang Esmeralda. Ito ay hindi nagbago pagkatapos ng reincarnation ng ilang beses. Umiling si Alex. Pinangalanan kita. Ano? Natigilan si Esmeralda. Natigilan din si Sienna. Tapos, kinuha ni Alex sa kamay ni Sienna ang kompletong hair stick na nagdugtong at sinabi kay Esmeralda, tsaka sa'yo pa lang ang hair stick na ito, the expression of the crowd ang kasalukuyan ay naging kakaiba. Samantala, sa isubog na sa galit si Sienna. Tulad ng inaasahan, ayaw mong ibigay ito at dumaikit muna sa akin ang buhok. ****, binigyan mo ako ng bagay na ayaw ng iba. Ano ang kinuha mo sa akin? Are you down trash collector? Histeryosong sigaw niya. Napakaraming reincarnation ang naranasan niya at nagdusa ng iba't ibang paghihirap na panatilihin ang kanyang mga alaala. Siya ay dinurog ng paulit-ulit ng flesh grinder, ngunit ito ay naging isang nasirang relasyon. Naisipan niyang patayin siya. Napatingin si Alex sa kanya. Hindi niya masabi kung siya si Sienna o si Dorothy saglit. Hold your horses. I'm not done speaking. Sabi ni Alex kay Sienna. Pagkatapos, tumalikod siya at hinarap si Esmeralda. Naaalala mo na ba ito ngayon? Umiling si Esmeralda. Hindi ko maintindihan. Sinabi ni Alex, Esmeralda, ikaw ay orihinal na isang espiritual na fetus na ipinanganak mula sa isang piraso ng walang kamatayang jade sa 100,000 milya malalim na dagat na nagmana ng swerte ng langit at lupa. Natagpuan kita ng nagkataon. Pagkatapos, patuloy kitang pinapakain ng banal na kapangyarihan, ginagawang espiritual na katawan ng jade fetus sa wakas. Sa sandaling ginawa ang pahayag na iyon, ang lahat ay natigilan muli. Nakatitig sa hair stick na iyon, Esmeralda had look of disbelief on her face. Could it be that this hair stick? Alex nodded. Just as you thought, this hair stick is you. Ikaw ang patpat sa buhok, ang Divine Bead ay isang regalo para sa iyo upang malumpasan mo ang paghihigpit ng mga lahi at mas madaling makatapak sa landas ng paglilinang. Desidido ka rin. Sa loob lamang ng ilang dekada, nakamit mo ang mga tagumpay na iba. Maaaring hindi nakamit sa 1,000 taon. Nagkusa ka na maging hair stick at manatili sa tabi ni Sienna para protektahan siya. Ito ang nilalaman ng mga alaala na nakuha ko mula sa Divine Bead.
Kung ang mga alaalang iyon ay totoo, kung gayon sa tingin ko ang dahilan kung bakit ang kalahati ng stick ng buhok ay kasama mo. Nanlamig si Sienna. Forget what they doing, keep